Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang, ikaw na nakikinig ngayon, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, may mga pusong sabay-sabay na nakikiramay, kinikilig at nasasaktan sa bawat kwentong tulad nito. Kaya halika, samahan mo muna akong silipin ang buhay ng isang babaeng matagal na lang hinusgahan ng mata ng tao, pero hindi kailanman nawala ang dangal sa puso. Sa gilid ng isang masikip at maingay na kalsada sa Maynila, may isang dalagang halos araw-araw nang nakikita ng mga tao, pero ni minsan ay hindi tunay na napansin. Si Isabela Loren. Sa unang tingin, iisipin mong isa lang siyang karaniwang palaboy. Gusot ang damit, kupas ang tsinelas at laging may dalang lumang bayong na puno ng kung ano-anong pinagtagpi-tagping tela. Madalas siyang makitang nakaupo sa waiting shed kapag tanghali, o kaya naman ay tahimik na nakatayo sa tabi ng mga butik sa Divisoria at Quiapo, na para bang may hinihintay na hindi na darating. Pero hindi alam ng karamihan, si Isabela ay hindi nababagay tawaging pulubi sa paraan ng kanyang pagkilos. Sa kabila ng hirap ng buhay, maingat siyang magsalita, mahinhin siyang tumingin, at may kakaiba sa postura niya. Parang may bakas ng dating buhay na hindi lubusang nabura ng gutom at pagod. Tuwing madaling araw, bago pa magbukas ang mga tindahan, nagigising na si Isabela sa isang maliit na abandonadong bodega sa likod ng lumang panaderya. Doon siya pansamantalang natutulog, sa pahintulot ng may-ari ng panaderyang si Aling Celia, isang byudang may matigas na mukha pero malambot na puso. "Bella, heto, mainit-init pa ang lugaw," sabi ni Aling Celia isang umaga habang iniabot ang isang plastik na mangkok. "Salamat po, Aling Celia. Babayaran ko rin po to pag may naipon na ako." Mahina ngunit maayos na sagot ni Isabela. Umirap si Aling Celia pero may ngiti sa gilid ng labi. "Ay nako, ikaw talaga. Lahat gusto mong bayaran. Kumain ka na lang. Mamaya mamumutla ka na naman sa ikot mo." Napangiti si Isabela. "Hindi naman po ako mamumutla. Sanay na po ako." "Ayan ang mahirap sa mga batang sanay sa hirap," bulong ni Aling Celia. Parang hindi na marunong umamin kapag nasasaktan. Hindi sumagot si Isabela, sanay na siyang lunukin ang mga salitang gusto niyang sabihin. Pagkatapos niyang kumain, bitbit ang kanyang bayong, lalakad siya papuntang simbaran sa dulo ng kalye. Doon niya madalas datnan si Tata Narding, isang matandang tagapaglinis at tagapagtugtog ng kampana sa maliit na kapilya. "O hiha! Aga mo na naman!" bati ni Tata Narding habang nagwawalis ng tuyong dahon sa bakuran ng simbahan. "Magandang umaga po, Tata," sagot ni Isabela. "May natira po ba kayong karton? Baka pwede ko pong ipangpatungan ng mga tela ko." "Meron sa likod, kunin mo lang." "Pero Bella," huminto ang matanda at tinitigan siya. "Hanggang kailan ka mag-iisa sa laban mo?" Bahagyang yumuko si Isabela. "Hanggat kaya ko pa po." Kung hindi mo na kaya?" Ngumiti siya ng pilit. Di hihinga po muna ako, tapos lalaban ulit." Napailing si Tata Narding. Hindi na bago sa kanya ang sagot na iyon. Sa ilang taon niyang pagkakakilala kay Isabela, iisa lang ang napansin niya rito. Kapag ang ibang tao ay bumibigay, si Isabela ay lalo lamang tumitibay. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na siyang dinaramdam. Bata pa lamang si Isabela nang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang ina niyang si Rosenda ay isang mahusay na mananahi na minsan gumagawa ng mga bestida at gown para sa isang maliit ngunit kagalang-galang na patahian sa Santa Cruz. Hindi sila yamanin, pero marangal ang buhay nila noon. May maliit silang inuupahang silid, may maayos na pagkain sa hapag, at may baong pang-eskwela si Isabela. Ang pinakamalinaw na alaala ni Isabela sa kanyang ina ay hindi ang mukha nito habang nagluluto o natutulog, kung hindi ang kamay nitong mabilis gumuhit. "Anak, tandaan mo ha, ang damit hindi lang tela, pangarap din yan. Minsan kapag sinuot ng isang babae ang tamang damit, pakiramdam niya kaya niyang magsimula ulit." "Paano po kung mahirap lang ang magsusuot?" tanong noon ng batang Isabela. Ngumiti si Rosenda. "Lalo na kung mahirap, kasi ang maganda at maayos na damit hindi lang para sa mayaman, para rin yan sa pusong gusto pang maniwala sa sarili."
Mula noon, nahilig si Isabela sa mga guhit, sinulid at tela. Natuto siyang magtahi ng mga punit, gumawa ng simpleng bulaklok na dekorasyon, at sumukat ng tela gamit lamang ang tingin at daliri. Minsan pa nga, magkasama nilang iginuhit ng kanyang ina ang isang wedding dress. Simple, elegante, at mahinhin. Hindi iyon para sa tunay na kliyente. Pangarap lang iyon ni Rosenda para sa hinaharap ng anak. Kapag dumating na ngang araw na isusuot mo ang ganito, sabi ni Rosenda noon, sana hindi dahil kailangan mo lang maganda. Sana dahil minahal ka ng tama. Pero hindi na natupad ang pangarap na yun sa maagang bahagi ng buhay ni Isabela. Nang magkasakit si Rosenda, mabilis na naubos ang kanilang kaunting ipon. Ang ama naman ni Isabela na si Dario ay tuluyang nalulong sa sugal at alak. Sa halip na tumulong, lalo lamang nitong nilubog ang pamilya sa utang. Hanggang sa isang gabi, matapos mailibing si Rosenda, bigla na lamang nawala si Dario. Iniwan ng anak na walang pera, walang kamag-anak na malapitan, at walang maayos na tahanan. 16 na taong gulang pa lamang noon si Isabela. Mula noon, kung saan-saan na siya napadpad. Naging tagalinis siya ng karinderiya kapalit ng tirang pagkain. Naging kahera assistant ng ilang linggo pero sinibak ng mapagbintangang kumuha ng pera. Naging kasambahay pero umalis dahil ang among lalaki ay nagsimulang magkaroon ng masamang tingin sa kanya. Sa bawat lugar na pupuntahan niya, iisa ang naging problema. Kapag mahirap ka, madali kang pagbintangan. Kapag wala kang kakampi, parang lahat may karapatang apakan ka. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya kailanman pinakawalan. Ang pangarap na may kinalaman sa pananahi. Tuwing may makikita siyang basurahan pinagtapunan ng retaso, pupulutin niya ang mga malilinis pa. Inuuwi niya iyon sa bodega. Sa gabi, sa tulong ng karayom na nakuha pa niya mula sa lumang kahon ng kanyang ina, pinagdurugtong-dugtong niya ang mga piraso. Minsan gumagawa siya ng punda, minsan ng maliit na panyo, minsan naman disenyo lang na hindi naman maisusuot ni numan, mga damit para sa panaginip. Isang hapon, nadatnan siya ni Migs Barreto, isang delivery rider na laging dumadaan sa kalsadang iyon habang nakaupo sa gilid ng bodega at tinatahi ang laylayan ng sirang bestida ng batang kapitbahay. "Uy Bella," sabi ni Migs habang inaalis ang helmet, "ikaw gumawa niyan?" "Opo, napunit po kasi nung sinayaw niya sa school kahapon," sagot ni Isabela nang hindi tumitingin. "Ang linis akala ko bagong tahi sa shop." Bahagyang ngumiti si Isabela. "Hindi po, sinubukan ko lang ayusin." Maupo si Mig sa baliktad na kahon. "Alam mo, sayang ka. Kung may pera ka lang sana pang makina, baka may sarili ka ng patahian." Himinto sa pagtahi si Isabela. Saglit siyang natulala. Hindi naman lahat nadadaan sa galing eh. Saan daw? Sa itsura, sa apelyido, sa kung sino ang kakilala mo. Napakamot sa batok si Migs. "Matalas ka talagang magsalita kapag gusto mo." "Totoo naman po eh, kapag maayos ang damit mo, pinapapasok ka. Kapag mukhang pagod ka, pinapalabas ka. Ganong kasimple." Hindi agad makasagot si Migs dahil alam niyang tama si Isabela. Sa mga sumunod na buwan, lalo pang naging madalas ang paglalakad ni Isabela sa paligid ng mga bridal shop at atelier. Hindi dahil gusto niyang mamilimos, kundi dahil gusto niyang tumingin. Pinag-aaralan niya ang bagsak ng tela sa manikin, ang pagkakatupi ng tool, ang tahi sa manggas, ang hulma ng baywang at ang paraan ng paglalagay ng mga botones na parang perlas. May mga sales lady na nasanay na sa kanya. "Ayan na naman si ate mong tingin ng tingin pero walang pambili." Bulong ng isa. "Hayaan mo na, wala naman sigurong masamang mangarap." Sagot naman ng isa, pero may halong pangungutya. Naririnig iyon ni Isabela. Lahat ng iyon, pero hindi siya sumasagot. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil ayaw niyang sayangin ang lakas niya sa mga taong hindi naman makakaintindi. Sa gabi, kapag humihiga siya sa manipis na karton sa loob ng bodega, madalas niyang hawakan ang lumang sketchbook ng kanyang ina. Medyo kupas na iyon, may mantsa ng tubig sa gilid at halos matanggal na ang ilang pahina. Pero para kay Isabela,
Iyon ang pinakamahalagang bagay na pag-aari niya. Binubuklat niya iyon ng dahan-dahan na parang dasal. Minsan, mahina niyang kinakausap ang sarili. Marunong pa rin ako, bulong niya. Hindi ko nakalimutan. Sa isa sa mga pahina, naroon pa rin ang lumang guhit ng wedding dress na sabay nilang ginawa noon. Simple lang iyon, walang sobrang kislap, walang magarbong palamuti, pero may kakaibang linis at bait sa disenyo. Tinitigan niyo ni Isabela ng matagal, sa kanya marahang hinaplos ang papel. Hindi ko alam kung bakit, mahina niyang sabi sa dilim, pero pakiramdam ko, may kinalaman pa rin dito ang buhay ko. At marahil tama siya, sapagkat sa mga darating na araw, ang babaeng matagal nang nakatayo lamang sa labas ng mga saluming bintana ay mapipilitang humakbang paloob sa isang mundong matagal nang tumangging kilalanin siya. Sa nayon, isa pa lang siyang anino sa gilid ng siyudad, isang dalagang laging pinagdadaanan, laging pinaghihinalaan at laging minamaliit. Pero sa ilalim ng gusgusing damit na puno ng pinagtatagpi-tagping tela, may kamay na balang araw ay lilikha ng bagay na hindi kayang tapakan ni numan. Dahil minsan, ang mga taong akala mo'y tuluyan nang nawala sa agos ng buhay, sila pa pala ang magbabalik para baguhin ang takbo nito. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyong patuloy na nakikinig. I-comment mo ma kung anong oras na sa lugar mo ngayon at kung sino ang kasama mong nakikinig sa kwentong ito. Minsan kasi, mas tumatagos ang isang istorya kapag sabay-sabay natin itong dinarama. At sa bahaging ito, mas lalo nating makikita kung paano kayang durugin ng pangungutya ang isang tao at kung paanong sa isang iglap, kayang baguhin ng tadhana ang lahat. Magdamag na hindi nakatulog ng maayos si Isabela. Nakahiga siya sa manipis na karton sa loob ng lumang bodega, hawak ang kupas na sketchbook ng kanyang ina, habang ang mahinang patak ng ulan sa yero ay tila may sariling ritmo ng pag-aalala. Sa isip niya, paulit-ulit pa ring bumabalik ang huling bulong niya noong nakaraang gabi, ang pakiramdam na may kilalaman pa rin sa buhay niya ang lumang wedding dress na iginuhit nila noon ng kanyang ina. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon kabigat ang kutob niya. Mahina niyang bulong habang nakatitig sa kisame. Bakit pakihamdam ko may naghihintay sa akin na hindi ko pa nakikita? Hindi siyempre sumagot ang dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina ngunit matatag na pag-aspas ng hangin mula sa siwang ng bintana. Ngunit sa kaubuturan niya, may kung anong nagtutulak na bumangon siya kinabukasan at muling bumalik sa siyudad na matagal nang nanghuhusga sa kanya. Madaling araw pa lamang ay gising na siya. Paglabas niya ng bodega, nadatnan niya si Aling Celia na nagsasalin ng mainit na lugaw sa mga lalagyan. "Bella, ang aga mo na naman," sabi ng matanda sabay silip sa mukha niya. "Parang wala kang tulog." Ngumiti ang Isabela kahit halatang pagod. "May iniisip lang po." "Ano na naman? Huwag mong sabihin sa mga damit na naman sa bintana ng mga mayayaman." Bahagyang natawa ang Isabela pero may lungkot sa mga mata niya. "Hindi ko rin po alam, Aling Celia. Basta parang may humihila sa akin doon." Sumangot ang Aling Celia habang iniabot ang mangkok. "Ang hirap sa'yo anak, masyado kang malapit sa mga bagay na pwedeng makasakit sa'yo." "Kesa naman po sa lumayo ako sa pangarap ko," mahina niyang sagot. Natigilan ang Aling Celia. Saglit niyang tinitigan ng dalaga bago bumuntong hininga. "Ay, sige. Pero tandaan mo, hindi lahat ng may magagandang ilaw ay ligtas pasukin." Pagkatapos kumain, nagtungo si Isabela sa maliit na simbahan kung saan nandoon si Tata Narding. Tulad ng dati, nagwawalis ang matanda, pero nang makita siya, agad nitong napansin ang kakaibang bigat sa kanyang mukha. "May pupuntahan ka ngayon," sabi ni Tata Narding na para bang alam na agad ang laman ng isip niya. "Opo." "Saan?" Sa ulang pagkakataon sa mahabang panahon, diretsahan siyang sumagot. "Sa mga bridal shop." Napahinto si Tata Narding. "Bella?" "Hindi po ako manghihingi. Hindi po ako gagawa ng masama. Titingin lang po ako." "Hindi kita pinipigilan," sabi ng matanda. "Pero may mga lugar talagang hindi mata ng tao ang unang tumitingin.
kundi kapal ng damit, kinis ng balat at laman ng pitaka. Tata, sabi ni Isabela habang nakayuko, alam ko pong hindi ako bagay sa mundong yon, pero sa totoo lang, doon po ako humihinga. Natahimik si Tata Narding. Ilang sandali pa, iniabot niya ang isang plastik na supot. May nakuha akong lumang panyo at buhokang puti sa donation box. Baka gusto mong ayusin ang sarili mo ng kaunti bago ka pumunta. Napatitig si Isabela sa supot. Para saan pa po? Hindi para magkunwaring mayaman ka, kundi para maalala mong tao ka pa rin at may dangal. Humikpit ang hawak ni Isabela sa supot. Salamat po, Tata. Pagsapit ng tanghali, masikip na ang mga kalsada ng lungsod. Mainit ang simoy ng hangin kahit makulimlim ang langit. Sa tulong ng maliit na panyong ibinigay ni Tata Narding, bahagyang inayos ni Isabela ang buhok niyang madalas ay nakalugay ng mabulo. Inayos rin niya ang pinakalinis niyang damit, isang lumang bestidang kupas na asul na siya mismo ang nagtagpi-tagpi sa layayan para magmukhang desente. Habang naglalakad siya sa hanay ng mga butik, kitang-kita sa mga salamin ang pagitan ng dalawang mundo. Sa loob, may ilaw, aircon at mababangong tela. Sa labas, usok, alikabok at mga matang sanay nang umiwas sa katulad niya. Isa-isang dinaanan ni Isabela ang ilang tindahan. Tumitingin lamang siya gaya ng dati, ngulit pagdating niya sa isang mas malaki at mas elegante kaysa sa iba, kusa siyang napahinto. Sa itaas ng malaking arko ng salamin ay nakasulat ang pangalang Vanguardia Atelier. Hindi iyon ang unang pagkakataon niyang nakita ang butik na iyon, ngunit ngayon may kakaibang display sa pinakasentro ng bintana. Isang wedding dress ang nakasuot sa manikin, puting-puti, payapang tingnan, may maamong bagsak ng tela at detalye na tila kilalang kilala niya ang puso niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Napalapit siya sa salamin. Ang hiwa ng layayan, ang pino ng manggas, ang tahimik na anyo ng korse. Hindi iyon eksaktong kapareho ng sketch ng kanyang ina, pero sapat ang pagkakahawig parang manginig ang buo niyang katawan. Hindi maaari, bulong niya. Sa likod ng salamin, abala ang mga sales lady sa pag-aayos. May mga manikin, bulaklak, mamahaling upuan at salamin na kumikislap sa chandelier. Para sa iba, isa lang itong eksklusibong atelier. Pero para kay Isabela, iyon ang tila pisikal na anyo ng pangarap na matagal nang pinapasan. Hindi siya makaalis. Humakbang siya palapit sa pintuan. Nang hawakan niya ang malamig na metal ng doorknob, tila tumigil ang oras ng ilang segundo. Huminga siya ng malalim. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng malamig ng hangin ng aircon at amoy ng bagong tela. Saglit na napalingon sa kanya ang isang receptionist, saka bahagyang nagbago ang mukha nito nang makita ang ayos niya. "Miss, may kailangan po kayo?" tanong nito, pilit na mahinaw. Hindi agad nakasalita si Isabela. Nakatingin lang siya sa wedding dress sa gitna. Mula sa mas malalim na bahagi ng atelier, lumapit isang matangkad na babae na nakataas ang baba at matalas ang tingin. Ito si Jowara Villegas, assistant ni Patricia Vanguardia. "Anong ginagawa niya rito?" tanong ni Jowara sa receptionist, hindi man lang binababa ang boses. "Hindi ko po sure, ma'am." Lumingon si Isabela kay Jowara. Pilit niyang pinalatili ang paggalang sa boses. "Pasensya na po kayo, titingin lang po sana ako." Napatawa ng bahagya si Jowara. "Titingin?" Tumanggot si Isabela pero muling napalingon sa wedding dress. "Maganda po kasi eh." Sa di kalayuan, nakaupo sa velvet chair ang isa pang babae. Makinis ang kutis, mamahali ng bag at halatang sanay na ang masunod. Si Celine Vergara, isa sa mga kilalang bride-to-be sa social circle ni Patricia. Kanina pa siya pinipinuhan ng 2 seamstress para sa kanyang fitting. "Ano yan, Joara?" tanong ni Celine, may halong pagkainip. "May naligaw ba?" Marahang naglakad si Isabela palapit sa gown, hindi inaalis ang tingin dito. At bago pa siya mapigiran ng hiya, lumabas sa kanyang bibig ang tanong na ilang taon niyang kinimkim nang hindi namamalayan. "Pwede ko bang sukatin ang wedding dress na yan?"
Parang biglang nabasag ang katahimikan. Si Celine ang unang natawa, lakas, matinis at walang anumang pagtatago ng pangmamaliit. Ano raw? Sabi nito habang napapahawak sa dibdib. Gusto niyang isukat? Sunod na natawa si Joara, pati ang dalawang sales lady sa tabi hindi nakapagpigil. May isang seamstress pang napayuko na lang para hindi halatang natatawa. Namula ang tenga ni Isabela, ngunit hindi siya umatras. Hindi ko naman po sisirain. Gusto ko lang pong makita kung bagay sa'yo? Putol ni Joara sabay taas ng kilay. Ate, alam mo ba kung magkano ang gown na yan? Hindi sumagot si Isabela. Lumapit si Celine, suot ang kalahating natapos na bridal robe. Inikot niya si Isabela mula ulo hanggang paa na parang sinusuri ang isang bagay na hindi niya gustong malapitan. Baka akala niya fairy tale ito, na porke gusto niya, pwede na agad. Hiha, hindi lahat ng puti ay para sa tulad mo. May ilang customer sa loob na napalingon. Ang iba naman ay nagpuniti, pero ang iba na may nagkunwaring walang narinig pero halatang nakikinig. Nakahawak pa rin si Isabela sa strap ng lumang bayong. Gusto niyang magsalita pero parang may bumara sa lalamunan niya. Pasensya na po, napatingin lang po kasi ako. Guard! Tawag ni Joara. Mula sa pinto, mabilis na lumapit ang guard na si Bong Ladrido. Ma'am? Ilabas mo nga ito, baka mamaya may mawala pa rito. Parang may kung anong mas matalim sa kutsilyo ang tumama sa dibdib ni Isabela sa narinig niyang iyon. Hindi po ako magnanakaw, mariin niyang sabi sa kauna-unaang pagkakataon. Saglit na natahimik ang ilan sa loob, marahil dahil sa tigas ng boses niyang puno ng sugat. Ngunit si Celine ay ngumiti lamang. Lahat naman ng nahuhuli, yan ang sinasabi. Sa may gilid, nakatayo pala ang social media vlogger na si Trixa Vale, inimbitahan para i-cover ang soft launch ng bagong bridal line. Hawak-hawak nito ang cellphone at nakatutok kay Isabela. Guys, tignan niyo to! Bulong ni Trixa sa kamera, ngunit sapat para marinig ng malalapit. May eksena tayo rito. Napansin iyon ni Isabela, bigla siyang puno ng hiya. Hindi na lamang siya pinagtatawanan sa harap ng ilang tao, magiging katatawanan na rin siya ng mga estranghero na wala namang alam sa kanyang buhay. Napaatras siya ng isang hakbang. Pakiusap, sabi niya nanginginig ang boses. Huwag niyo po akong kuhanan. Bakit? Sagot ni Trixa. Public place to. Lalong humigpit ang hawak ni Isabela sa bayong. Pakilamdam niya unti-unting hinuhubaran ng dignidad ang bawat piraso ng kanyang pagkatao. Ilabas mo na siya sa akin, sabi muli ni Joara kay Bong Ladrido. Lumapit ang guard, hindi siya marahas, pero ang pag-abot ng kanyang kamay ay sapat na para maramdaman ni Isabela ang sugdulan na pagkadurog. At sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng atelier. Mula sa labas, umalingawang ang mahinang preno ng isang mamahaling sasakyan. May pumasok na lalaking nakasuot ng simpleng kulay abong polo, matikas ang tindig at may presensyang kayang patahimikin ang buong silid nang hindi nagtataas ng boses. Hindi siya pasigaw, hindi magarbo, pero nang mapansin siya ng receptionist, agad itong namutla. Sir Leandro? Napalingon si Celine at sa isang iglap, nag-iba ang ekspresyon niya. Leandro? Halos pabulong niyang sabi, biglang umayos ang tindig. Ngunit hindi man lang tumingin sa kanya ang lalaki. Ang mata nito ay diretso lamang kay Isabela. Sa dalagang namumula ang mata, may nanginginig na kamay at niyayo'y tila handa ng lamunin ng lupa sa tindi ng kahihiyan. Humakbang si Leandro palapit. Saglit na natigilan si Isabela. Pamilyar ang kanyang mukha. Pamilyar ang kanyang tindig at biglang kumabog ang kanyang dibdib sa isang alaalang akala niya'y tuluyan ng lumipas. Huminto si Leandro sa tabi niya. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng taong kanina lamang ay tumatawa sa kanya, malamig ngulit malinaw niyang sabi, "Bakit ninyo inilalabas ang kasintahan ko?" Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin ang bawat isa sa inyong patuloy na nakatutok.
I-comment mo naman kung anong oras ka nakikinig ngayon at kung anong pakiramdam mo sa takbo ng kwento. Dahil sa parteng ito, mas lalo nating mararamdaman na hindi sapat ang isang himala para mabago ang buong buhay ng isang tao. Minsan, ang tunay na laban ay nagsisimula pagkatapos kang mailigtas sa kahihiyan. Napatigil ang buong atelier sa sinabi ni Leandro Vallejo. Parang biglang namatay ang lahat ng bulungan, tawanan at mapanghusgang tingin sa loob ng Vanguard Atelier. Si Jawara, na kanina lamang ay matapang na nag-uutos sa guard, ay tila natuyuan ng laway. Si Celine naman, na tila sanay sa atensyon at paggalang ng lahat, ay biglang nanikip ang ekspresyon ng mukha. Ang pinakamabigat sa lahat, si Isabela mismo ang halos hindi makahinga. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa gulat. Nakatitig siya kay Leandro at habang mas nililinaw ng kanyang isip ang mukha nito, unti-unting bumabalik ang isang alaala mula ilang buwan nang nakararaan. Isang gabing madilim, basa ang kalsada at halos walang taong dumadaan sa ilalim ng tulay malapit sa estero. Noon, galing si Isabela sa isang karinderyang pinagtatrabahuhan niya ng panandalian. Wala na siyang trabaho kinabukasan dahil nagsara ang pwesto, kaya bitbit niya ang 2 tuyong tinapay at lumang tela sa bayong niya habang naglalakad pauwi sa bodega. Sa ilalim ng tulay, narinig niya ang kalabog at ang mahinang daing ng isang lalaki. Noong una, gusto niyang iwasan iyon. Sanay na siya sa gulo sa lansangan. Alam niyang maraming beses, ang pakikialam ay siya pang nagdadala ng kapahamakan. Pero may kung anong nagtulak sa kanya noon para sumilip. 3 lalaki ang nakapalibot sa isang taong nakasubsob sa gilid ng semento. Pilit kinukuha ng isa ang relo nito, habang ang isa naman ay hinahaluhog ang bulsa ng pantalon. "Bilis! Bago may makakita!" sigaw ng isa. Hindi nag-isip si Isabela noon. Kumuha siya ng basag na bote sa gilid ng daan, saka buong lakas na inihagi sa poste ng ilaw. Basag! Nagulat ang 3 lalaki. "Hoy! May pulis!" sigaw niya kahit wala naman. Saka sunod-sunod na pinalo ng kahoy ang bakal na drum sa gilid ng daan para lumikha ng ingay. Sa takot na may dumating, nagsitakbuhan ng mga holdepper. Nang lumapit si Isabela noon sa lalaking biktima, duguan ang gilid ng noo nito at namumutla sa hilo. Hindi pa niya nakikita ng maayos ang mukha, pero napansin niya agad na hindi ito karaniwang taong palaboy rin sa kalsada. Malinis ang sapatos, mamahalin ang relo kahit halos natanggal, at tila hindi sanay sa ganoong uri ng gulo. Sir, gising pa ba kayo?" tanong niya noon. Mahina itong umungol. Hinila niya ang lalaki patabi sa mas ligtas na bahagi sa ilalim ng tulay, pinunas ang sugat sa noo gamit ang laylayan ng suot niyang scarf at binigyan ng kaunting tubig mula sa boteng baon niya. Bakit ka tumulong?" mahina nitong tanong. Noon, halos hindi marinig. "Wala pong ibang tao," simpleng sagot ni Isabela. "Pangalan mo?" Saglit siyang natahimik noon. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya sinabi ang buong niyang pangalan. "Bella," tugon niya. Dahil hirap nang tumayo ang lalaki noon, inabangan niya ang isang rumurundang barangay patrol at pinara iyon. Pagdating ng ilang tanod, iniwan niya siya noon nang hindi man lang hinihintay ang pasasalamat. Sanay na siyang tumulong ng hindi nakikilala. At ngayon, heto ang parehong lalaking iyon sa harap niya. Mas maayos, mas matatag, at mas makapangyarihan ng tindig, pero siya pa rin iyon. "Bella?" sabi ni Leandro, tila kinukumpirma ring siya ang babaeng matagal niyang hinahanap. Namasa ang mga mata ni Isabela. Hindi niya alam kung lalapit, magsasalita, o aalis. Si Celine ang pinakaunang nakabawi. "Leandro, may hindi ka yata naiintindihan. Ang babaeng ito pumasok lang dito at gustong sukatin ng display gown. Gumagawa kami ng paraan para maprotektahan ng shop." "Pinoprotektahan?" ulitin ni Leandro, malamig ang boses. "Mula kanino? Sa isang babaeng magalang na nagtanong?" "Hindi mo alam ang buong pangyayari." Sabat ni Jawara. Bahagyang lumingon si Leandro sa kanya. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng kamay, pero sapat ang titig niya para umatras si Jawara ng kalahating hakbang. "Ang nakita ko," sabi ni Leandro,
ay isang babaeng pinagtawanan ninyo sa harap ng maraming tao at mukhang hindi pa kayo kontento dahil kinukuhanan pa siya ng video. Agad na ibinaba ni Trixavale ang cellphone. "Delete it," utos ni Leandro. "Sir, content lang po sana." "Delete it. Now." Nanigas si Trixa. Sa kilos pa lamang ng receptionist at ng guard, halatang alam ng lahat sa butik kung gaano kabigat ang pangalan ng lalaking kaharap nila. Nanginginig na binura ni Trixa ang video sa harap nila. Samantala, si Isabela ay hindi pa rin makagalaw, para siyang nasa gitna ng panaginip at bangungot ng sabay. Humarap muli si Leandro sa kanya at sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya, lumambot ang boses nito. "Pasensya ka na, nahuli ako." Hindi ko po," halos pabulong na sabi ni Isabela. "Hindi ko po inaasahan na kayo yan." "Matagal kitang hinanap," diretsong sabi ni Leandro. Lalong natigilan si Isabela. Agad namang sumingit si Celine, halatang hindi matanggap ang nangyayari. "Leandro, ano bang ibig mong sabihing kasintahan mo siya? Kilala mo pa talaga siya?" Sandaling natahimik ang lalaki bago sumagot. "Mas kilala ko siya kaysa sa iniisip mo." Walang dagdag na paliwanag, hinubod ni Leandro ang suot niyang coat at marahang ibinalabal sa balikat ni Isabela. Doon lang napansin ng dalaga na nanginginig pala siya sa hiya at lamig. "Halika na," sabi ni Leandro. Hindi na siya nagpumilit pang magtanong. Sa dami ng matang nakatingin sa kanila, ang tanging gusto na lamang ni Isabela ay makalabas sa lugar na iyon. Paglabas nila ng atelier, sinalubong sila ng malamig na hangin at maingay na trapiko. Nakasunod ang driver ni Leandro na si Ramon Icasiano, agad binuksan ang pinto ng sasakyan. Nag-alangan si Isabela bago sumakay. "Sir," sabi niya habang nakahawak pa rin sa pinto. "Bakit ninyo sinabi yun?" "Alin?" tanong ni Leandro habang pumapasok sa kabilang side. "Na nang sinungaling kayo para sa akin." "Hindi ko alam kung kasinungalingan nga ba iyon," mahinang sabi ni Leandro. Napalingan si Isabela. Ngunit hindi na ito agad nagpaliwanag. Sa halip, dinala muna siya ni Leandro sa isang tahimik na condominium unit sa Ermita. Hindi sobrang marangya sa itsura, pero halatang mamahalin at maayos. Nasa mataas na palapag ito, may malinis na sala, simpleng ilaw at tanaw ng bahagi ng lungsod mula sa bintana. Pagpasok nila, halos umatras si Isabela. "Hindi ako pwedeng manatili rito," sabi agad niya. "Mas mabuti pang ibaba niyo na lang ako sa simbahan o sa bodega." Hindi agad sumagot si Leandro. Nagtimpla muna siya ng tubig at saka marahang inilapag ang isang baso sa harap niya. "Umupo ka muna," sabi nito. Hindi komportable si Isabela pero sumunod siya. "Una sa lahat," sabi ni Leandro habang nakaupo sa tapat niya, "ay hindi kita dinala rito para ikulong o itali sa utang na ulob. Ligtas ka rito. Pangalawa, hindi kita pinoprotektahan dahil naaawa ako." Napatitig si Isabela sa kanya. "Noong gabing tinulungan mo ako," pagpapatuloy ni Leandro, "hindi mo alam kung sino ako. Wala kang hininging kapalit. At mula noon, hindi ka na nawala sa isip ko." "Hindi ko po kayo tinulungan para maalala niyo ako. Alam ko, kaya kita hinanap." Ipinaliwanag ni Leandro na noong gabing iyon, galing siya sa isang meeting na nauwi sa pagtatalo sa ilang taong may kinalaman sa negosyo ng kanilang pamilya. Umalis siya ng mag-isa dahil gusto niyang pumalamig ang ulo, at sa masamang pagkakataon ay natiempohan siya ng hold-upper sa maling lugar. Noong naisugod siya sa klinik, ang tanging impormasyon na naibigay niya sa mga tauhan niya ay ang pangalang Bella, at ang paglalarawan sa isang babaeng may lumang scarf at bayong ng tela. "Sinuyod namin ang ilang barangay, pero parang bulakang nawara," sabi ni Leandro. "Maraming Bella sa Maynila," mahinang tugon ni Isabela. "Pero iisa lang ang tumingin sa akin noon na hindi dahil sa apelyido ko." Natahimik si Isabela. Pagkalipas ng ilang minuto, may dumating na babae sa unit. Nakasalamin. Kalmado ang kilos at may dalang medical bag. Ipinakilala siya ni Leandro. "Si Dr. Maureen Tadeo, kaibigan ko.
Gusto ko lang siguraduhin na maayos ka. Hindi ko kailangan ng doktor. Mabilis na sabi ni Isabela. Tiningnan siya ni Dr. Maureen at bahagyang ngumiti. Lahat ng taong matagal ng pagod, kailangan ng doktor. Hindi lang nila inaamin. Hindi na siya nakatanggi. Sa simpleng check-up, nalaman ni Dr. Maureen na kulang sa tulog si Isabela. Mababa ang hemoglobin at may ilang lumang pasa at pilat sa braso na halatang mula sa matagal na hirap sa lansangan at trabaho. Hindi ka mahina, sabi ng doktora, pero matagal mo nang pinipilit ang katawan mo. Pagkaalis ni Dr. Maureen, isa pang bisita ang dumating kinabukasan, si Attorney Inigo Palmera, legal advisor ni Leandro. Maayos ang damit, mahinahong magsalita, at hindi mapagmataas ang kilos. Bakit po abogado agad? Tanong ni Isabela, halatang naiilang. Dahil wala kang maayos na records, sagot ni Leandro. Kailangan nating maayos ang mga dokumento mo, ID, lumang school papers, birth certificate, at kahit ano pang pwede pang mabawi. Hindi kita maipasok sa desenteng trabaho kung sa papel ay parang wala kang pinagmulan. Tila may kurot sa dibdib ni Isabela sa narinig na iyon. Totoo naman. Sa tagal niyang palipat-lipat ng buhay, marami sa mga papeles niya ang nawala, nasira o hindi na niya naasikaso. Sa mga sumunod na araw, tinulungan siya ni Attorney Inigo na balikan ang ilang lumang record. Nakipag-ugnayan ito sa isang dating principal ng public school na pinasukan ni Isabela at sa isang civil registry office kung saan maaaring may kopya pa ng ilang mahahalagang dokumento. Hindi lamang iyon ang ginawa ni Leandro. Ilang araw matapos ang insidente sa atelier, dinala siya nito sa isa sa mga textile firms na hawak ng kanilang kumpanya. Hindi bilang model, hindi bilang alalay, kundi sa Design Archive Department. Isang tahimik na lugar na puno ng tela swatches, lumang pattern books, sample sketches, at records ng mga binili nilang design references mula sa iba't ibang supplier. Hindi ito charity, sabi ni Leandro habang naglalakad sila sa loob. May bakante rito. Kailangan nilang maingat ang mata at marunong humawak ng tela. Nakita ko kung paano ka tumingin sa mga tahi at hulma. Baka dito ka magsimula. Hindi agad nakasalita si Isabela. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may nagbukas sa kanyang pinto na hindi kailangang pasukan sa pamamagitan ng awa o pagtitiis. Kumapit ito dito, parang nalililudig sa lumpahin nang makakita ng kaibang liwanag. Ngunit kasabay ng liwanag na iyon ay may mga bagong anino ring sumulpot. Sa mismong unang linggo pa lamang sa bagong kapaligiran, naandoon na ang malamig na tingin ng ina ni Leandro, si Doña Veronique Vallejo. Eleganteng babae ito, matalim ang features at sanay masunod ng walang nagtatanong. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng iskandalo, ngunit ang paraan niyang pagtitig sa Isabela ay sapat para iparamdam na hindi siya tanggap. "So, this is the girl," malamig nitong sabi nang ipinakilala sila ni Leandro sa isang pribadong hapunan. "Opo," magalang na tugon ni Isabela. "Interesting," sabi ni Doña Veronique, saka marahang ibinaba ang tasa. Mapagbilis ang mga pangyayari. Minsan ang mga taong galing sa hirap ang pinakamarunong humanap ng tamang pagkakataon. Nag-init ang mukha ni Isabela pero pinili niyang manahimik. Hindi rin nawala si Celine sa eksena. Hanghalip, lalo itong naging mapagmatyag at mapanganib. May mga bulong-bulong nang nagsimulang lumabas sa ilang social circles tungkol sa babaeng pulubi na biglang umakyat sa mundo ng mayayaman. May mga pagkakataon pang may dumarating na mensahe sa reception ng textile firm na hindi naman nakapangalan, pero halatang siya ang pinatatamaan. At habang pilit niyang iluunawa ang bago niyang buhay, may isa pang bagay na unti-unting gumugulo sa isip niya. Sa archive room, minsang inatasan siyang ayusin ang ilang lumang design folios at textile acquisition records. Habang maingat niyang binubuklat ang mga iyon, may ilang sketch ng bridal bodices, sleeves at skirt cuts na tila humahatak sa kanyang memorya. Pamilyar ang pino ng guhit. Pamilyar ang hulma. Pamilyar ang tahimik na ganda. Isang hapon, napahawak siya ng mahigpit sa isang dilawing folder. Hindi siya maaaring magkamali.
May ilang bahagi ng mga lumang design references na halos kahawig ng mga guhit sa kupas na sketchbook ng kanyang inang si Rosenda. Hindi niya pa lubusang may paliwanag kung bakit. Hindi pa sapat ang mga nakita niya para magbintang. Pero may kakaiba ng kumakabog sa dibdib niya. Isang takot, isang pagdududa, at isang pakilamdam na baka ang nakaraan ng kanyang ina ay hindi lamang basta kwento ng isang mananahing natalo ng kahirapan. Maaaring may mas madilim pa roon. At habang dumarami ang tulong na natatanggap niya, dumarami rin ang dahilan para mas maging mabigat ang laban niya. Dahil unti-unti nang nauunawaan ni Isabela ang isang bagay na masakit ngunit totoo. Hindi sapat na may isang lalaking dumating para ipagtanggol ka sa gitna ng kahihiyaan. Hindi sapat na may magpasilong sa'yo sa maayos na bahay, magpagamot sa'yo at bigyan ka ng desenteng trabaho. Kung gusto niyang tunay na makabangon, kailangan niyang patunayan na hindi siya palaboy na napulot lang ng tadhana sa maling lugar. Kailangan niyang ipakita na may dahilan kung bakit hanggang ngayon, kahit durug na ang buhay niya, hindi pa rin nawawala ang tingin niyang marunong kumilala sa isang magandang tahi. At higit sa lahat, kailangan niyang harapin ang posibilidad na ang mundong na yun ay tumatanggap sa kanya ng paunti-unti, ay siya ring mundong minsang may kinalaman sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, gusto ko munang batiin kayong lahat na patuloy na nakikinig at sumasabay sa bawat bigat ng kwentong ito. I-comment mo naman kung anong oras ka ngayon nakikinig at sabihin mo rin kung ramdam mo na ba ang unti-unting paglapit ng mas mabigat na katotohanan. Dahil sa bahaging ito, hindi na lang hiya at panghuhusga ang kalaban ng ating bida, kundi ang lihim ng nakaraan na kayang gumiba ng mga pangalan, negosyo at pagkatao. Hindi agad nakatulog si Isabela ng gabing iyon. Tahimik ang buong condominium unit ni Leandro. Mula sa malaking bintana sa sala ay tanaw ang mga ilaw ng lungsod, tila maliliit na bituin na nakakalat sa lupa. Ngunit sa kabila ng katahimikan sa paligid, magulo ang nasa dibdib niya. Paulit-ulit niyang naaalala ang mga nakita niyang lumang design folio sa archive room. Hindi iyon simpleng pagkakahawig lang. May isang bridal sleeve pattern na eksaktong gaya ng madalas iguhit ng kanyang inang si Rosenda. Mahinhin ang bagsak, walang labis na burlooy, pero may kakaibang disiplina sa hubis. May isa ring body structure na kaparehong-kapareho ng disenyo na sa lumang sketchbook na matagal na niyang itinatago sa loob ng bayong noon. At higit sa lahat, may isang detalye sa laylayan na hindi niya kailanman makakalimutan. Noong bata pa siya, minsang sinabi ng kanyang ina habang nagtatahi, "Anak, tandaan mo to, kapag gusto mong magbukang magaang ang damit kahit maraming tela, huwag mong biglain ang bagsak, para lang yang tao. Kapag nasaktan, hindi mo pwedeng pilitin agad tumayo. Kailangan dahan-dahan ang pagbawi." Ang mismong teknik na iyon ang nakita niya sa lumang design sheets ng kumpanya. At walang ibang makakapagturo niyon kay Isabela noon kundi si Rosenda. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa archive room. Hindi pa dumarating ang karamihan sa mga staff. Tahimik ang lugar, maliban sa mahinang ugong ng air conditioning at tunog ng papel na marahang binabaliktad. Isa-isa niyang binuksan ng mga lumang folders. Sa mga cover nito ay may maliliit na petsa, supplier codes at initials ng mga dating consultant. Ang iba ay pormalang pagkakarecord, ngulit may ilang pahina na halatang ipinasok lamang sa pagitan ng mga opisyal na dokumento. "Bakit parang tinago?" bulong niya sa sarili. Napalingon siya nang may marinig na yabag. Akala niya'y nahuli na siyang nangingialam sa bagay na hindi dapat, ngunit si Migs Barreto pala ang nakatayo sa pinto. Naka-deliver rider jacket pa ito. Halatang hindi dumaan sa bahay matapos ang maagang biyahe. "Aba, totoo nga," sabi ni Migs, bahagyang humihingal. "Nagsabi ni Leandro na nandito ka raw madalas ngayon. Nagdala ako ng pandesal." Napangiti si Isabela kahit mabigat ang loob. "Bakit nandito ka?" "Nagpahatid ako ng package ko para makalusot. Si Aling Celia pa nga ang nagsabing tignan kita. Baka puro ka na namang trabaho, hindi ka kakain." Paglapit ni Mig sa mesa, napansin nito ang nakabukas na folders. "Ano yan?"
Hindi agad sumagot si Isabela, sa halip inilabas niya mula sa bag ang lumang sketchbook ng kanyang ina. Bahagya pa rin iyong kupas at may punit sa gilid, pero iningatan niya itong huling alaala ng buong pagkatao niya. Naaalala mo yung sabi ko sa'yo na pakiramdam ko may kinalaman pa rin sa buhay ko yung mga lumang design ng nanay ko? Tumanggo si Migs. Inilatag ni Isabela ang sketchbook sa tabi ng isang design folio mula sa archive. Saglit na natahimik si Migs. Grabe! Usal nito. Halos pareho, higit pa sa pareho, sabi ni Isabela, pilit pinapakalma ang sarili. Parang kopya. Sigurado ka bang sa mama mo talaga galing yan? Baka naman uso lang talaga ang ganitong style. Hindi lang style ang pareho, mariing tugon niya, pati mga nota sa gilid. Tignan mo to, soft fall from waist, no harsh cut on side seam. Ganitong-ganito magsulat si mama. Simple lang, direkta, at may sarili siyang paraan ng pagsabi. Nagseryoso ang mukha ni Migs. Anong gagawin mo? Hindi agad nakasagot si Isabela. Iyon din ang tanong sa sarili niya magdamag. Kung magsasalita siya ng walang sapat na ebidensya, baka lalo lamang siyang magmukhang oportunista sa paningin ng pamilyang Vallejo at ng mga gaya ni Celine. Ngulit kung mananahimik siya, baka tuluyan ng mabaon ang katotohanang matagal nang nilamon ng panahon. Makalipas ng ilang oras, kinausap niya si Leandro sa isang maliit na conference room sa textile firm. Tahimik itong nakinig habang inilalapag niya ang sketchbook at ang ilang photocopy ng mga lumang record sa ibabaw ng mesa. Hindi siya inistorbo ni Leandro, hindi rin siya kaagad nagbigay ng opinyon. Matapos ng mahabang katahimikan, marahan nitong sinabi, "Gusto mong malaman ng totoo?" "Opo, kahit masaktan ka, mas masakit po yung maraming taon kang naghihinala tapos hindi mo sinusubukang alamin." Huminga ng malalim si Leandro. "Sige, pero hindi tayo kikilos ng padalas-dalas." Kaagad niyang ipinatawag si Attorney Inigo Palmera. Nang dumating ang abogado, maingat nitong sinuri ang mga hawak nilang sketches, signatures at dating acquisition records. "May basisa ng duda," sabi ni Attorney Inigo, "pero kulang pa. Kailangan natin ng chain of custody, testimonya, at malinaw na link kung paano napunta ang design concepts na ito sa kumpanyang may koneksyon sa mga Vergara at sa Vanguardia Atelier." "Matias Vergara," mahinang sabi ni Isabela, parang kinakapa sa isip ang pangalan. Napatingin siya si Leandro. "Kilala mo? Hindi ko po siya personal na kilala, pero narinig ko na ang pangalang niyan noon sa nanay ko. Hindi ko lang maalala kung kailan." At doon nagsimulang hukayin ang mas malalim na bahagi ng nakaraan. Sa tulong ni Attorney Inigo, binalikan nila ang ilang lumang negosyo ng garment and bridal suppliers sa Maynila. Nakipag-usap sila sa mga retiradong mananahi, dating pattern makers, at ilang empleyadong posibleng may naaalala pa sa panahong nagtatrabaho si Rosenda. Isa sa mga unang tumulong ay si Tata Narding. Nang dalawin siya ni Isabela at Leandro sa maliit na bakuran ng simbahan, tila matagal na niyang hinihintay na may magtanong tungkol doon. "Tata, maingat na," sabi ni Isabela. "Naaalala niyo po ba si Mama nung nagtatrabaho pa siya?" Napabuntong hinga ang matanda. "Anak, hindi ko alam kung darating pa ang araw na itatanong mo yan. May alam po ba kayo?" Tumingin siya si Tata Nardim kay Leandro, saka muling ibinalik ang tingin kay Isabela. "Nung nabubuhay pa ang mama mo, minsan siyang umuwi rito sa simbahan na umiiyak. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil may nagnakaw raw ng mga disenyo niya. Sabi niya, pinangakuan siya ng partnership, pero nang oras na para ilabas ang koleksyon, iba na ang may pangalan." Manigas si Isabela. "Sino po?" "Isang lalaki," sagot ni Tata Narding. "Matias Vergara." Parang humigpit ang hangin sa dibdib ni Isabela. Bakit hindi po siya lumaban noon? Sinubukan niya, pero sino ba naman siya? Isang ordinaryong pattern maker lang, samantalang yung lalaki, may pera, may koneksyon, at may mga taong handang sumaksi para sa kanya. Sandaling tumigil ang matanda bago nagpatuloy. "Mas masakit pa roon, may ilang mayayamang babaeng buyer na nakinabang din sa mga design. Isa na roon ang mga taong nasa paligid ng pangalang Vanguardia." Hindi nakapagsalita si Isabela. Pakiramdam niya, unti-unting nagkakatotoo ang pinakamasamang hinala niya. Pagbalik nila sa kotse, tahimik lamang si Leandro habang siya'y nakatulala sa bintana.
Hindi ko alam kung galit ang nararamdaman ko, sabi ni Isabela pagkaraan ng ilang minuto. Parang may bahagi sa akin na gusto lang maawa kay mama. Pareho pwede, mahinahong tugon ni Leandro. Pwede kang maawa, pwede ka ring magalit. Ang tagal niyang nanahimik. Baka pagod na siyang lumaban noon. Pero ako, lumunok siya. Ayokong matapos na ganun lang. Lalong lumakas ang kaso nang matagpuan nila sa tulong ng isang matandang dating mananahi na si Alma Buesa ang ilang lumang resibo at practice sheets na may pirma ni Rosenda Loren. Si Alma ay minsang kasamahan ni Rosenda sa isang maliit na garment house sa Santa Cruz. Matagal ko yang itinago, sabi sa Alma habang nanginginig ang kamay na iniabot ang lumang envelope kay Isabela. Anak, bata ka pa noon. Tapos nawala ka pa matapos mamatay ang mama mo. Hindi kita mahanap. Akala ko, hindi mo na rin gugustuhing balikan. Sa loob ng envelope ay may 3 bagay. Isang kopya ng resibo ng design commission, isang pahina ng original bridal concept notes na may sulat kamay ni Rosenda, at isang maikling hiham. Hindi mahaba ang sulat, ngunit sa bawat salita ay ramdam ang pagkapunit ng dangal ng isang inang hindi na ipaglaban ng sarili. Kung may araw na mabasa ito ng anak ko, gusto kong malaman niyang hindi ako tumigil dahil tama ang ginawa nila. Tumigil ako dahil ayokong madamay siya sa gulo ng mga taong kayang sirain ang kabuhayan ng mahihina. Pero sana, kung lumaki siyang matapang, maibalik niya ang pamala na kinuha sa atin. Hindi na napigilan ni Isabela ang pagluha. Yunakap siya ni Leandro at sa unang pagkakataon mula nung nagsimula ang lahat, hindi siya umiwas. Ngunit kasabay ng paglapit nila sa katotohanan ay ang paglapit din ng panganib. Hindi nagtagal, nagsimula ang paninira laban kay Isabela. May ilang anonymous posts sa social media na nagsasabing siya raw ay babaeng palaboy na gustong mangikil sa mga mayayamang pamilya. May ilang blog pang lumabas na nagsasabing pinepeke lang niya ang kanyang kwento para mapansin. At ang pinakamasakit, muling lumitaw si Trixa Vale. Ngayon ay hindi na basta vlogger, kundi isa ng mas agresibong content creator na halatang may nag-udyok. Sa isang video, narinig ni Isabela ang linyang, "May mga taong biglang nagkakaroon ng heritage kapag nakaapak sa bahay ng mayaman." Napakuyom ang kamay ni Leandro nang mapanood iyon. Si Celine, malamig nitong sabi, at posibleng si Joara. Ngunit mas malalim pa ang laban kaysa sa social media. Nang dalhin ni Attorney Inigo ang paunahing ebidensya sa ilang investor at dating board associates na may kinalaman sa dating negosyo ng mga Vergara, nagsimulang umalingasaw ang isang mas malaking pangalan, ang pangalan ni Patricia Vanguardia. Hindi man siya ang direktang nagnakaw noon, malinaw na may pakinamang siya at ang kanyang atelier sa mga design at pattern lineage na nagsimula sa mga concept ni Rosenda. Nang kumprontahin siya ni Leandro sa isang pribadong pagpupulong, nanigas si Patricia pero pilit pa ring nagpakatatag. Wala akong obligasyong sagutin ng mga aligasyon ng kung sino-sinong lumang empleyado, sabi niya. Hindi ito chismis, sagot ni Leandro. May papeles kami, may testimonyo, at may original sketches. Maraming designer ang nag-akapareho ng inspirasyon. Magkaiba ang inspirasyon sa pagnanakaw. Sa puntong iyon, doon na rin lumabas si Celine mula sa kabilang pinto, halatang hindi na napigilang makisawsaw. Leandro, sobra na ito, Sabi niya, maniniwala ka talaga sa isang babaeng pinulot mo lang sa lansangan? Umangat ang baba ni Isabela. Hindi na siyang babaeng naninginig sa gitna ng atelier. At ikaw, mahinaon ngunit matalim niyang sagot. Maniniwala ka hanggang dulo sa yaman ninyo kahit alam mong may tinatapakang tao para mapanatili yan? Napasinghap si Patricia. Si Celine ay namula sa galit. Bago pa tuluyang masira ang pagpupulong, nagsalita si Attorney Inigo. Sa puntong ito, may opsyon kayong harapin ito ng pribado o sa legal at pampublikong paraan. Ngunit tandaan ninyo, kung itutuloy namin ito, hindi na lang ito usapin ng pangalan, usapin na rin ito ng pandaraya at intellectual theft.
Nagkatinginan sina Patricia at Celine. Hindi man sila agad bumigay, malinaw na yumanig na ang kumpiyansa nila. Ngulit ang pinakamalaking dagok ay hindi pa doon nagtatapos. Ilang linggo pagkatapos, inanunsyo ang isang grandeng charity fashion gala ng Vanguardia Atelier. Layunin daw nitong itaguyod ang mga kabataang gustong matuto ng fashion design. Ngunit ayon sa impormasyong nakalap ni Leandro, ang event na iyon ang gagamitin ni Patricia para ilunsad ang panibagong signature bridal collection, na pinaniniwalaan nilang muling may halong konseptong galing sa mga lumang disenyo ni Rosenda. Naghahabol sila, sabi ni Leandro sa isang gabing magkaharap sila ni Isabela sa unit. Gusto nilang maagapan ng iskandalo sa pamamagitan ng malaking event at media coverage. Tapos ano ang gagawin natin? Tanong ni Isabela. Hindi agad sumagot si Leandro. Sa halip, tinawag na sa mesa sina Attorney Inigo, Migs, at maging si Doña Veronique na noon ay tahimik lamang nakaupo sa gilid. Oo, naroon si Doña Veronique. Sa mga nagdaang linggo, unti-unti niyang nakita kung paano pinili ni Isabela na manahimik kapag pwede namang gumante, kung paano ito tumutulong sa mga ordinaryong seamstress sa firm, at kung paano nito ipinagtatanggol ang dignidad ng mga manggagawang matagal nang minamaliit. Hindi pa rin siya ganap na malambot, ngunit hindi na rin kasing talas ng dati ang mga mata niya. Anong plano? Tanong niya. Tumingin si Leandro kay Isabela. Ang totoo, sabi nito, kailangan na nating ilabas sa tamang oras ang lahat. Humigpit ang hawak ni Isabela sa envelope ng kanyang ina. Naalala niya ang araw na pinagtawanan siya sa atelier, ang panahong gutom siya at walang pumapansin, ang mga gabing kinakausap niya ang lumang sketchbook sa dilim, ang boses ng inang matagal nang wala, at sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw ang desisyon niya. Haharapin ko sila, sabi niya. Tahimik ang buong silid. At kung sa harap ng maraming tao lalabas ang totoo, doon natin ilalabas. Napatingin si Doña Veronique kay Isabela. Marahil noon lamang niyang lubusang nakita na ang babaeng minsan niyang pinagkamalang oportunista ay may tindig na hindi kayang bilhin ng pera. Tumanggo si Attorney Inigo. Kung ganon, ihahanda natin ang lahat para sa gabi ng gala. Sumandal si Leandro sa upuan, hindi inaalis ang tingin kay Isabela. Kapag ginawa natin to, wala nang atrasan. Matagal na akong walang atrasan, sagot niya. At sa gabing iyon, sa gitna ng lungsod na minsang tumingin sa kanya bilang isang hamak na pulubi, nagsimula ng mabuo ang paghihiging hindi ng yabang, kundi ng katotohanan. Sapagkat ang wedding dress na minsang naging simbolo ng kanyang kahihiyan ay malapit nang maging mitya ng pagbagsak ng mga taong matagal nang namuhay sa hiniram na dangal ng kanyang ina. At sa paglapit ng Charity Fashion Gala, iisa na lamang ang malinaw. Hindi na ito simpleng kwento ng isang babaeng pinagtawanan sa butik. Ito na ang gabi kung saan ang mga pangalang sanay manira ay posibleng lumuhod sa katotohanang matagal nilang tinakpan. Bago tayo magpatuloy sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, nais ko munang batiin ang bawat isa sa inyong hanggang ngayon ay kasama pa rin sa paglalakbay ni Isabela. I-comment mo naman kung anong oras ka nakikinig ngayon at anong parte ng kwentong ito ang pinakatumatak sa puso mo. Dahil sa bahaging ito, masasaksihan natin ang pagbagsak ng kayabangan, ang pag-angat ng isang babaeng minsang niyurakan at ang wakas na hindi man madaling nakuha ay buong dangal niyang pinaghirapan. Tahimik ang buong sasakyan habang papunta sila sa Charity Fashion Gala ng Vanguardia Atelier. Nasa tabi ni Isabela si Leandro. Sa harapan naman ay si Attorney Inigo, hawak ang leather case na naglalaman ng mga photocopy ng dokumento, certifications at sworn statements na ilang linggo nilang pinag-ipunan at pinagtiyagaan. Sa hiwalay na sasakyan ay naroon sina Migs, Tata Narding at Alma Buesa, mga taong hindi mayaman, hindi makapangyarihan, ngunit may mga alaala at katotohanang hindi nabibili ng pera. Mula sa bintana, tanaw ni Isabela ang mga ilaw ng Maynila. Sa labas, kumikislap ang lungsod na minsang nagmistalong malamig at walang pakialam sa mga taong tulad niya.
Ngunit sa gabing iyon, hindi na siya ang parehong dalagang nanginginig sa harap ng salaming bintana ng mga butik. Suot niya ang isang payak ngunit napakalinis na cream-colored dress na pinahiram sa kanya ni Doña Veronique mula sa isa sa kanyang personal na koleksyon. Hindi yun bridal gown, hindi yun magarbo, pero maayos ang bagsak, desente ang hiwa, at sapat para ipaalala kay Isabela na pwedeng maging elegante ang isang babaeng nang hindi isinusuko ang kanyang sarili. Naramdaman ni Leandro na naninginig ang mga daliri niya. Gusto mo bang umatras? Mahina nitong tanong. Agad siyang umiling. Hindi na. Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Hindi ito tungkol sa tapang ko lang, sagot ni Isabela habang hindi inaalis ang tingin sa bintana. Tungkol na rin ito kay Mama. Sandaling natahimik si Leandro bago marahang hinawakan ng kamay niya. At tungkol din sa'yo. Pagdating nila sa venue, kumislap agad ang mga ilaw ng kamera. Maraming kilalang pangalan sa industriya ng fashion, negosyo at social society ang naroon. May mga artistang inimbitahan para sa cause. May mga sponsor, ilang investors at ilang social media figures na halatang umaasang may makukuhang maganda at maingay na content. Sa gitna ng engrandeng bulwagan, nakahanay ang mga displays ng bagong bridal line ng Vanguardia Atelier. Nakasabit ang mga damit na mapuputi, mapinong tingnan at sadyang inihanda para humakot ng paghanga. Sa entablado, may malaking LED screen na nagpapakita ng mga salitang An Evening of Grace, Legacy, and Hope. Legacy. Napakuyom ng bahagya ang kamay ni Isabela sa salitang iyon. Ang kapal. Pabulong na sabi ni Migs na kakalapit lang sa kanila. Legacy raw. Hayaan mo. Mamaya malalaman ng lahat kung kaninong legacy ba talaga. Sa gilid ng engranding bulwagan, nakita ni Isabela sina Patricia Vanguardia at Celine Vergara. Pareho silang nakaayos ng napakagara. Si Patricia ay may suot na wine-colored formal gown at tahimik na nakikipagkamay sa mga donor. Si Celine naman ay naka-silver beaded dress, nakangiti sa harap ng kamera at halatang gustong ipakitan walang anumang iskandalong gumugulo sa kanilang mundo. Ngulit ng pansin nila ang pagdating ni Isabela kasama sina Leandro, Doña Veronique at ang legal team, nagbago ang ihip ng hangin. Bahagyang namutla si Patricia. Hindi ko sila inimbitahan para gumawa ng eksena. Malamig nitong sabi kay Jawara na kaagad namang lumapit. Ma'am, gusto niyo bang paalisin sila? Pabulong na tanong ni Jawara. Bago pa makasagot si Patricia, lumapit si Leandro. Tahimik, ngunit buong tindig. Nandito kami bilang mga bisita at bilang mga taong may karapatang marinig at makita kung ano ang ilulunsad niyo ngayong gabi. Pilit ngumiti si Patricia. Siyempre, charity event ito, bukas sa mga taong may mabuting layunin. Sumagot si Isabela at sa boses niyang iyon ay wala na ang dating pag-aalinlangan. Mabuti bang layunin ang magpakitang bango gamit ang mga disenyong ninakaw? Parang biglang nabawasan ng oxygen sa paligid. Napalingon ang ilang taong malapit sa kanila. Agad sumingit si Celine, halatang gustong pigilan ang pagkalat ng tensyon. Not tonight, Isabela. Huwag kang gumawa ng gulo sa event na ito. Ngumiti ng mapait si Isabela. Nakakatuwa. Noong pinagtatawanan ninyo ako sa butik, hindi nyo naisip na may gulo palang darating. Hindi na siya pinansin ni Celine at sa halip ay hinarap si Leandro. Paano mo natitiis ito? Dinadala mo rito ang isang babae na gustong sirain ang pangalan ng mga taong wala namang gilawang masama sa kanya. Bago pa sumagot si Leandro, nagsalita si Doña Veronique. Celine, malamig ngunit kontroladong sabi nito. Ang mga taong walang ginawang masama ay hindi natatakot sa ebidensya. Napatingin si Celine sa matandang babae, halatang hindi niya inaasahang kakampi si Doña Veronique ng gabing iyon. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula ang formal na programa. Umakyat sa entablado si Patricia at nagbigay ng mahabang pananalita tungkol sa paghubog ng kinabukasan ng mga batang designer at paggalang sa kasaysayan ng sining sa pananahi. Habang nagsasalita ito, pakiramdam ni Isabela ay bawat salitang binibikas nito ay tila patalim na iniikot sa alaala ng kanyang ina.
Nang matapos ang speech, isa-isang ipinakita sa LED screen ang mga highlights ng bagong signature bridal collection. At doon na nangyari ang pinakahinihintay nilang sandali. Sa isa sa mga ipinakitang gown concepts, lumitaw ang parehong detail line ng layaman at sleeve construction na malinaw na mula sa orihinal na sketchbook ni Rosenda. Agad tumayo si Attorney Inigo. "Excuse me," malakas ngunit malinaw niyang sabi. Napatingin ang buong bulwagan. May napapabulong, may ilang napahawak sa cellphone para mag-record, may mga investors na nagkatinginan. What is the meaning of this? Nanginginig na tanong ni Patricia. Tahimik na tumayo si Leandro. Ang ibig sabihin nito, Patricia, hindi mo na pwedeng ituloy ang gabing ito na para bang wala kang tinatapakang kasaysayan. Sabay-sabay na umakyat sa harapan sina Isabela, Attorney Inigo at Alma Buesa. Humawak si Isabela sa mikropono. Sa dami ng taong nakatingin, alam niyang ito na marahil ang pinakadelikadong sandali sa buhay niya. Ngunit nang maalala niya ang kanyang ina, si Aling Celia, si Tata Narding, si Migs, at lahat ng panahong namuhay siyang parang walang halaga sa mata ng lipunan, biglang tumatag ang dibdib niya. "Magandang gabi po," panimula niya. "Marami sa inyo ang hindi ako kilala. Ang iba sa inyo, maaaring nakita na ako sa mga lumang video at chismis bilang babaeng pulubi na nagwala raw sa isang bridal boutique. Pero ngayong gabi, hindi po ako narito para manggulo. Narito ako para itama ang isang matagal ng mali." Tahimik ang bulwagan. "Ang pangalan ko po ay Isabela Lloren. Anak po ako ni Rosenda Lloren, isang pattern maker at designer na matagal na pong tatay. Hindi man sikat, hindi man niyang mayaman, pero may talento po siyang ninakaw ng mga taong mas malakas, mas may pera at mas maraming koneksyon." Ipinakita ni Attorney Inigo ang mga scanned documents sa screen, ang resibo, ang lumang concept notes, ang signatures at ang comparative overlays ng original sketches at ng kasalukuyang bridal line. Habang lumalabas ang mga larawan, unti-unting namutla ang mukha ni Patricia. Tumayo si Matias Vergara mula sa hanay ng sponsors. Hindi alam ni Isabela na darating ito, ngunit halatang inimbitahan pa rin bilang isa sa dating donor circles. "Paninirang puri ito!" sigaw nito. "Mga lumang papel lang yan. Walang patunay na..." "Meron po," putol ni Alma Buesa, kahit nanginginig na ang boses. "Kasama ako noon. Nakita ko kung paano ipinakita ni Rosenda ang original line concepts. Naroon ako nang ipangako ni Matias na ilalagay ang pangalan niya sa partnership. Naroon din ako nang lumabas ang collection na wala ang pangalan ni Rosenda." Nagsimulang mag-ingay ang mga tao sa paligid. Tumayo rin si Tata Narding, hawak ang maliit na sobre na matagal niyang iningatan. At narito ang sulat ng mama ni Isabela, sulat na iniwan niya kung sakaling dumating ang araw na handa ng lumaban ng anak niya. Muling binasa ni Isabela ang ilang bahagi ng liham sa harap ng lahat. Walang iyak sa boses niya, wala ring sigaw, pero iyon marahil ang dahilan kaya mas tumama ang bawat salita. "Hindi ako tumigil dahil tama ang ginawa nila," basa niya. "Tumigil ako dahil ayokong madamay ang anak ko." Nanginginig ang mga kamay ni Patricia nang hawakan niya ang likod ng upuan. Napatingin sa kanya ang ilang donors at investors. Ang iba ay dahan-dahang lumalayo sa pwesto niya. Si Celine naman ay halatang nawawala na ang tikas. Lumapit ito kay Patricia at pabulong na nagsabi, "Do something." Ngunit sa unang pagkakataon, mukhang wala nang magawa si Patricia. At doon nagsalita si Doña Veronique. "Ako si Veronique Vallejo," sabi niya, sabay tayo mula sa VIP row. "At bilang isa sa mga investor na inimbitahan ngayong gabi, gusto kong malinaw na ipahayag na hindi namin susuportahan ang anumang collection, event o negosyo na napatunayang nakinabang sa nakaw na likha ng iba." Sunod-sunod na umatras ang ilang sponsors. May mga media people na nagsimula ng magtanong. May ilang donor na biglang umalis sa mesa.
Ang mga kamera na kanina ay nakatuon sa glamour ng gabi ay ngayon nakatuon sa pagbagsak ng isang reputasyon. Sa gitna ng lahat, sa wakas ay nagsalita si Patricia. Hindi na ito kasing taas ng noo gaya kanina. Hindi ko personal na kinuha ang mga design, mahinang sabi niya. Matagal nang umiikot ang mga iyon bago pa sila napunta sa akin. Ngumiting ng mapait si Isabela. Pero nakinabang po kayo. Natahimik si Patricia. At kahit alam niyong may duda, dagdag ni Leandro, pinili ninyong manahimik, pinili ninyong ipagpatuloy, pinili ninyong hayaaw lang kayin ng anak ng babaeng ninakaw ninyo. Maya-maya, sa harap ng lahat, lumapit si Patricia kay Isabela. Hindi ito agad nakapagsalita, ngunit sa wakas nang nagawa niya iyon, ramdam sa boses niya ang pagkabasag ng kayabangan. Humihingi ako ng tawad. Hindi iyon sapat para burahin ang nakaraan. Alam iyon ng lahat. Pero para kay Isabela, hindi na rin doon umiikot ang laban. Kasunod ng gabing iyon ay mabilis na gumalaw ang mga pangyayari. Nagsampa ng kaso sina Attorney Inigo laban kina Matias at sa iba pang may kinalaman sa design theft at fraud. Bumagsak ang reputasyon ng Vanguardia Atelier. Ilang investors ang umatras. Ilang collections ang na-hold. At si Joara, na dati napakatapang sa pangungutya, ay isa sa mga unang nag-resign nang magsimulang kumalat ang buong detalye ng eskandalo. Ngunit higit sa lahat, nagbukas ang isang bagong daan para kay Isabela. Makalipas ang ilang buwan, sa tulong ni Leandro, ngunit sa malinaw na batayan ng kanyang kakayahan, talento at mga legal na rights na naibalik sa pangalan ng kanyang ina, itinatag ang isang bagong social enterprise fashion house, Rosenda Line. Hindi ito itinayo para lang sa luho o prestigyo. Itinayo ito para sa mga babaeng tulad ng kanyang ina, mahuhusay pero natatapakan. Para sa mga ulilang dalaga, mga naibandona, mga dating kasambahay at mga mananahing hindi nabibigyan ng tamang sahod at pagkilala. Si Aling Celia ang namahala sa maliit na community canteen sa katabing training center para may mainit na pagkain ang mga seamstresses at trainees. Si Migs ang naging logistics head dahil siya ang marunong mag-asikaso ng tao nang hindi nagyayabang. Si Dr. Maureen ang nag-organisa ng wellness program para sa mga empleyado. At si Tata Narding, bagamat matanda na, ay naging simbolikong tagapagbantay ng unang exhibit hall kung saan nakadisplay ang restored sketches ni Rosenda Lloren. Unti-unting nagbago ang tingin ng lipunan kay Isabela. Hindi na siya ang babaeng pinulot sa lansangan. Hindi na rin siya ang pulubing gustong sumukat ng wedding dress. Siya na gayon si Isabela Lloren, designer, founder, at anak ng babaeng matagal nang ninakawan ng kredito, ngunit sa wakas ay naibalik ang pangalan. At sa pagdaan ng mga taon, mas tumibay rin ang relasyon nila ni Leandro. Hindi naging madali ang lahat. May mga panahong nag-aaway sila dahil sa pagod, sa bigat ng negosyo, at sa magkaibang paraang nila ng pagharap sa problema. Ngunit sa bawat hindi pagkakaintindihan, mas malinaw na nakikita ni Isabela na ang lalaking minsang iniligtas niya sa ilalim ng tulay ay hindi lang pala dumating para sagipin siya sa kahihiyan. Dumating din ito para samahan siyang buuin ang mundong matagal na niyang gustong magkaroon. At dumating din ang araw na matagal niyang hindi man lang pinangahasang isipin ng buo. Araw ng kanyang kasal. Hindi enggrande ang seremonya, bagamat kaya naman nila iyon. Hindi rin ito ginawa sa malaking hotel ballroom. Sa halip, pinili ni Isabela ang isang lumang simbahan na inayos at pinalinaw sa tulong ng Rosenda Line team. Ang parehong simbahan kung saan minsan siyang nagbibigay galang kay Tata Narding sa umaga noong wala pa siyang siguradong kakain sa susunod na araw.
Sa loob ng simpleng silid sa likod ng simbahan, maharang tinulungan siya ni na Aling Celia at Dr. Maureen sa paghahanda. Pagkalatag ng gown sa harap niya, napahawak si Isabela sa bibig. Hindi iyon imported. Hindi rin ito galing sa anumang luxury atelier. Siya mismo ang tumapos ng disenyo. At ang base pattern nito ay mula sa orihinal na sketch na sabay nilang iginuhit ng kanyang inang si Rosenda noong bata pa siya. Simple, malinis, mahinhin. Walang sobrang palamuti. Ngunit sa bawat tahi ay may kasaysayan. Sa bawat tabas ay may pagbawi. Sa bawat bagsak ng tela ay may dangal. Bagay na bagay sa'yo, sabi ni Aling Celia, pinapahidang luha. Ngumiti si Isabela, luhanan din. Ako rin po. Paglabas niya sa aisle, tumayo ang lahat. Nakita niya si Leandro sa dulo, nakasuot ng simpleng barong na ipinakostom din sa kanilang sariling fashion house. Sa mga upuan, naroon sina Migs, Tata Narding, Alma Buesa, Doña Veronique, Dr. Maureen, Attorney Inigo at ang maraming babaeng natulungan ng Rosenda line. Wala roon sina Patricia, Celine o Matias. Hindi na niya sila kailangan sa araw na iyon. Habang naglalakad siya papalapit kay Leandro, hindi niya maiwasang maalala ang araw na pumasok siya sa isang butik at mahinang nagtanong kung pwede ba niyang sukatin ang wedding dress na iyon. Noon, pinagtawanan siya. Noon, itinulak siya palabas ng mundong pinapangarap lang niyang masilip. Ngunit sa huli, hindi niya kailangan ng damit na iyon. Dahil ang damit na isinusuot niya ngayon ay hindi hiniram na dangal, hindi ninakaw na ganda, hindi peke at hindi limos. Ito ay kanya. Likha ng kanyang mga kamay, bunga ng alaala ng kanyang ina, sagisag ng lahat ng pagdurusang dinaanan niya at lahat ng karangalan pinili niyang panatilihin. Pagharap niya kay Leandro sa altar, mahina nitong sinabi, "Naalala mo ba yung unang tanong mo sa atelier?" Napangiti si Isabela, may luha sa mata. "Oo." "Ngayon," bulong nito, "hindi mo na kailangang magtanong kung pwede." Dahil sa wakas, ang babaeng minsang kinutya dahil sa isang wedding dress ay siya ng mismong babae na buong dangal, buong pag-ibig at buong katotohanan na nagsuot nito. At sa pagtatapos ng lahat, hindi ang yaman, hindi ang pangalan at hindi ang gante ang tunay na nanalo, kundi ang isang pusong kahit paulit-ulit na minamaliit ng mundo, pinili pa ring maniwala na darating ang araw na maisusuot rin nito ang buhay na para talaga sa kanya.